Ano ang mangyayari kapag ang babaeng bagong kasal ay nabuntis ng isang aswang? Isang kwento ng pag-ibig, sumpa, at dilim na hindi mo akalain ang katapusan. Paano niya haharapin ang nilalang na nagmumula sa anino ng gabi? Tuklasin ang lihim na itinatago ng kanyang sinapupunan. At ang laban para sa buhay na sisimulan lamang sa unang tibok ng puso. Manatili hanggang dulo dahil ang katotohanan ay mas nakakakilabot kaysa sa iyong inaasahan. Kakakasal pa lamang ni Maria kay Ruben. Sa isang maliit na baryo sa Antique sila nanirahan. Tahimik. Payapa. Punong-puno ng mga matandang kwento ng kababalaghan. Nasa gitna ng kagubatan ang bahay nila. Gawa sa kahoy ang sahig. Yari sa pawid ang bubong. Minsan ay naririnig pa nila ang alulong ng aso sa 10 oras ng gabi. Ngunit hindi iyon pinapansin ni Maria. Abala siya sa pag-aayos ng kanilang bagong buhay. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Ruben, narinig ni Maria ang mahihinang kaluskos sa labas. Lumamig ang kanyang batok. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Kinilabutan siya. Dahan-dahan siyang bumangon. Pinakinggan muli ang paligid. May tunog ng mga kuko sa kahoy. Parang kinakamot ang gilid ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Isinilip niya ang kanyang mata. Walang tao. Ngunit may anino. Mabilis. Maitim. Matangkad. May mata na nagliliwanag sa dilim. Bigla siyang umurong. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Pawis ang noo niya kahit malamig ang hangin. Sinubukan niyang gisingin si Ruben. Pero hindi ito magising. Parang may humihila sa kanyang kamay. Isang malakas na hangin ang pumasok sa bintana. Napatumba si Maria. Hindi siya makasigaw. Parang may tumatakip sa kanyang bibig. Doon niya naamoy ang mabahong hininga. Amoy na bubulok na karne. Mainit. Malagkit. May dumidikit sa kanyang balat. Hindi niya makita ang nilalang. Pero nararamdaman niya ito. Parang mabigat na nilalang na nakadagan sa kanya. Wala siyang magawa. Tumulo ang luha niya. At sa isang iglap, nawala ang bigat. Nagising si Ruben. Nakita niyang pawis na pawis si Maria. Nanginginig. Lumipas ang mga araw. Hindi na muling bumalik ang nilalang. Pero may kakaibang nangyayari. Laging nananaginip si Maria ng mga itim na mata. Laging may pakiramdam siya ng pagkalagkit sa gabi. Hanggang isang umaga. Nagsuka siya. Nahilo. At nang magpa-check up siya sa bayan. Isang balitang hindi niya inaasahan ang kanyang natanggap. Siya ay buntis. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan. Sabi ng doktor. 6 na linggo na raw ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit 2 linggo pa lang mula nang sila'y ikasal. Lumingon siya sa salamin ng klinika. At sa kanyang likuran. Isang matang pula ang dumaan sa kanyang refleksyon. Ipagpapatuloy mo ba? Napapikit si Maria. Kinusot ang mata. Pagdilat niya, wala na ang refleksyon. Ngunit dama pa rin niya ang bigat ng titig. Parang may sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Pag-uwi sa kanilang bahay, hindi siya mapakali. Tahimik ang paligid, pero ang katahimikan ay maihalong pangamba. Bawat kaluskos ng dahon. Bawat ihip ng hangin. Parang may dalang babala. Hindi niya masabi kay Ruben. Ayaw niyang isipin itong nababaliw siya. Ngunit gabi-gabi, naroon pa rin ang panaginip. Isang matandang babae may mahahabang kuko. Pulang mata. At tinig na parang pabulong pero bumabasag sa katahimikan. Anak ko yan. Babalikan ko. Hindi mo ako matatakasan. Isang gabi, habang si Maria ay nasa banyo. Napansin niyang may dugo sa kanyang palad. Hindi niya alam kung saan galing. Walang sugat. Walang sakit. Ngunit amoy kalansay ang banyo. Paglingon niya sa salamin. Nandoon muli ang mga mata. Nasa likod niya. Walang mukha, mata lang. Na tila nakalutang sa dilim. Sumigaw si Maria. Tinawag si Ruben. Ngunit pagbalik nila sa banyo, wala na ang dugo. Wala na ang amoy. Wala na ang refleksyon.
Simula noon, pinilit niyang huwag matulog mag-isa. Ngunit isang gabi, nag-overtime si Ruben sa bukid. Mag-isa si Maria sa bahay. Tahimik. Sobrang tahimik. Pagpatak ng 12:00. May kumalabog sa bubong. Parang mabigat na nilalang ang dumapo. Sunod ay ang pagkamot sa dingding. Hindi niya alam kung tatakbo o magtago. Nagkulong siya sa kwarto. Niyakap ang kanyang tiyan. Ang pintuan ay dahan-dahang bumubukas. Wala namang hangin. Wala namang tao. Pumasok ang malamig na simoy. Kasabay ng pamilyar na amoy. Amoy ng mamatay tao. Amoy ng hindi nabuhay. At sa ilalim ng kama, may narinig siyang bulong. Maria D. Ang anak mo, akin. Lumalakas siya. Dahan-dahan siyang lumuhod. Sumilip sa ilalim. Isang pares ng mata ang tumingin pabalik sa kanya. Mata ng isang nilalang na hindi tao. Bago siya makasigaw, may humawak sa kanyang paa. Malamig. Matulis. At hindi siya makagalaw. Napabitaw siya sa pagkakayuko. Napatihaya sa sahig, nanginginig. Ang kamay na humawak sa kanya ay hindi kamay ng tao. Balat nito'y parang balat ng kalabaw. Maitim, makapal at may mahahabang kuko. Hinila siya palapit sa ilalim ng kama. Sumisigaw siya ngunit walang tinig na lumalabas. Parang may bumalot sa kanyang lalamunan. Parang sinasakal ng hangin. Ang liwanag ng lampara ay kumikislap. Pumapatay sindi. Parang sinasabayan ang takot na bumabalot sa kanya. Mula sa ilalim ng kama, isang nilalang ang lumitaw. Matangkad. Payat. Ang balat ay kupas na parang nabubulok. Ang mga mata nito'y sobrang pula. At ang bibig punong-puno ng matatalas na ngipin. Umiti ito kay Maria. Isang ngiting walang kaluluwa. Isang ngiting nagkukubli ng gutom at kasamaan. Bumulong ito sa tenga niya. Siya ay magiging katulad ko. Napahawak siya sa tiyan niya. Naramdaman niyang gumalaw ang laman sa loob. Pero hindi iyon normal na paggalaw. Parang gumagapang. Parang gumagapang pataas. Napakapit siya sa dingding, pilit bumabangon. Ngunit ang katawan niya ay mabigat. Parang may mabigat na kadena na nakakabit sa kanyang baywang. Ang nilalang ay unti-unting lumalapit. Hindi ito naglalakad. Parang dumudulas sa sahig. Tahimik. Mabilis. Biglang bumukas ang pinto. Si Ruben. May dalang ilawan at itak. Napasigaw siya, Maria. Biglang nawala ang nilalang. Nagsalubong ang tingin nila ni Ruben. Lapit agad ito sa kanya. Niyakap siya. Pero si Maria, nanatiling walang imik. Nakatitig lang siya sa kanyang tiyan. Na para bang may nabubuhay doon. Na hindi dapat mabuhay. Kinabukasan, dinala siya ni Ruben sa albularyo sa kabilang baryo. Tahimik lang si Maria habang binabaybay nila ang masukal na daan. Tila wala na siyang pakialam sa paligid. Ang mga mata niya ay malalim parang walang laman. Pagdating sa kubo ng matandang albularyo, agad silang pinapasok. Ang loob ay amoy insenso at dahon. May mga anting-anting sa bawat sulok. Ang matanda, si Mang Igme, ay agad lumapit kay Maria. Tumingin sa kanyang mga mata. Tapos ay sa kanyang tiyan. May laman nga di. Pero hindi sanggol. Isang nilalang na galing sa dilim. Napasinghap si Ruben. Paano iyon nangyari? Tahimik si Mang Igme. Kumuha siya ng langis, dahon at isang bote ng itim na tubig. Pinahiran niya ang tiyan ni Maria. Agad itong kumislot. Ang tiyan ni Maria ay gumalaw ng parang may nabubuhay na hayop sa loob. Hindi parang sanggol. Parang ahas. Parang isang bagay na ayaw mapigil. Hindi ito anak mo, Ruben, bulong ng albularyo. Anak ito ng nilalang na dumapo sa inyong bahay. Isang aswang. Nanginginig si Ruben. Lumapit kay Maria at hinawakan ang kamay nito. Hindi ko ito pababayaan. Ngunit si Maria ay nakatingin lamang sa kawalan. At sa isang iglap, nagsalita siya sa tinig na hindi kanya. Hindi mo ako mapipigil. Ang lalaking to, hindi niya alam ang kayang gawin ng anak ko. Boses ng isang matandang babae. Gaspang ng tinig ay parang kalmot sa tenga.
Napaatras si Mang Igmi. Sumasanib na siya di. Kaunti na lang. At tuluyan na tayong mawawala sa kanya. Lumabas si Maria sa kubo. Naglakad papunta sa kakahuyan. Hindi na siya si Maria. Ang lakad niya ay matulin. Parang hinahatak ng lupa. Tinakbo siya ni Ruben. Tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na siya lumilingon. Hindi na siya nakaririnig. At sa ilalim ng anino ng mga punong kahoy. Muli siyang nawala. Hinabol siya ni Ruben sa masukal na gubat. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Ang lupa'y madulas, mabigat sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya tumitigil. Maria, sigaw niya. Paulit-ulit. Pagod na ang kanyang boses, ngunit hindi ang kanyang pag-asa. Sa gitna ng kagubatan, may nakita siyang lumang balete. Malaki, madilim at may mga ugat na parang kamay na nakabuka. Nandoon si Maria. Nakatayo. Nakatingala sa langit. At sa harap niya, isang nilalang na hindi maipaliwanag. Matangkad. Payat. Ang balat ay parang balat ng uwak. Ang mukha ay walang mata. Ngunit nararamdaman mo ang titig. Ang hininga ay sing-init ng apoy. Amoy bulok na laman. Hinawakan ng nilalang ang tiyan ni Maria. Nagliyab ang balat niya sa mismong haplos. Ngunit hindi siya nasasaktan. Parang tinatanggap niya ito. Parang hinihintay niya ito. Maria, muli ang sigaw ni Ruben. Ngunit nang humakbang siya palapit. Tumigil ang lahat. Tumahimik ang paligid. Walang kuliglig. Walang hangin. Walang galaw. Unti-unting humarap si Maria kay Ruben. Ngunit ang kanyang mga mata. Hindi na kanya. Itim. Buong buo. Walang puti. Walang damdamin. Ruben D. Ngunit ang boses ay hindi sa kanyang asawa. Malalim. Hating gabi ang tinig. Hindi mo na ako maililigtas. Sumigaw si Ruben, tumakbo papalapit. Hawak ang itak na binigay ni Mang Igmi. Subalit isang ugat mula sa puno ang pumalupot sa kanyang paa. Hinila siya pabagsak. Hindi siya makagalaw. Si Maria ay lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang pisngi. Pasensya ka na, G. Pero may mas malakas sa iyo na ngayon. At nang akma na siyang lalayo. Biglang umiyak ang kanyang tiyan. Umiyak. Isang iyak ng sanggol. Ngunit mas malalim. Parang may kasamang alulong ng hayop. Napatingin si Ruben. Napaluha. Maria, kung nandyan ka pa si. Labanan mo yan. Sa loob ng katawan ni Maria. May kumislot. May liwanag. At sa unang pagkakataon. Tumulo ang luha sa kanyang maitim na mata. Ruben D. Isang pabulong. Isang saglit ng pagbalik. Ngunit isang sigaw ng galit ang bumasag sa hangin. Ang nilalang ay humiyaw. Nagngit-ngit. Lumutang ito sa ere. At ang balete ay gumalaw. Parang nabubuhay. At sa sumunod na sandali, isang pagsabog ng hangin ang dumaan sa gubat. Isang sigaw. Isang liwanag. At biglang katahimikan. Pagdilat ni Ruben. Wala na si Maria. Wala ang nilalang. Tahimik ang kagubatan. Tila walang nangyari. Ngunit sa tabi ng kanyang kamay, may iniwang bagay. Isang maliit na kapiraso ng tela. Basa ng dugo. At sa gitna nito, isang pulang mata na unti-unting pumikit. Tumayo si Ruben, nanginginig ang katawan. Hindi niya maalis ang tingin sa pulang matang pumikit. Parang buhay pa rin ito. Parang nanonood. Parang naghihintay. Binalot niya ang tela gamit ang panyo sa kanyang bulsa. Itinago sa loob ng kanyang bag. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung anong balak niya. Pero alam niyang hindi pa ito tapos. Bumalik siya sa kubo ni Mang Igmi. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang matanda na tila hinihintay siya. Alam ko na ang nangyari, ani Mang Igmi. Tapos na ang isa. Pero nagsisimula pa lang ang totoo. Ibinigay ni Ruben ang panyo. Agad itong kinuha ng matanda, tinignan ng mabuti. Hindi mo siya nailigtas, anak. Pero iniligtas ka niya.
Sa huling sandali pinili ka pa rin niya. Tahimik si Ruben. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang luha ay hindi mapigil. Pero kailangan mong maghanda, dagdag ni Mang Igmi. Dahil ang nilalang na iyon ay hindi umaalis ng walang kapalit. Binalikan ka niya. Mula sa labas ng kubo. May marahang pagkaluskos sa mga tuyong dahon. May anino sa labas ng bintana. Isang malamig na ihip ng hangin ang pumasok. At kasabay nito, ang impit na iyak ng isang sanggol. Ngunit walang sanggol sa loob ng kubo. Tumingin si Ruben kay Mang Igmi. Nanigas ang kanyang katawan. Dahil mula sa loob ng kanyang bag. Ang panyo ay gumagalaw. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Ang panyo ay kumikilos na parang may buhay. Umuuga. Parang may nilalang na pilit kumakawala mula sa loob. Huwag mong buksan, babala ni Mang Igmi. Ngunit huli na. Mula sa pagkabigla, nahulog ang panyo sa sahig. At dahan-dahang gumulong ang maliit na mata. Pagbagsak nito sa lupa, pumikit ulit. Pero ilang sandali lang, bumuka. Ngunit ngayon, dalawa na ang mata. Dala ng panyo ang bagong Perez. Namumula. Naglalagablab. Napaatras si Ruben. Ang sahig ay unti-unting nagkakabitak. Mula sa mga bitak may sumisilip na usok. Itim. Makapal. At mula sa usok. Isang boses ang lumitaw. Ruben D. Hindi pa kami tapos. Ang binhi ay buhay pa. Ang mga mata ay gumalaw ng mabilis. Pumatong sa dingding. Parang may sariling paa. Sinundan siya ng tingin sabay-sabay. Parang alam nila kung sino siya. At kung anong takot ang nasa puso niya. Biglang sumigaw si Mang Igmi. Kumuha ng asin, itinapon sa mata. Kumislap ito. Umusok. Sumigaw ng matinis, isang halinghing na hindi sa tao. Ngunit hindi nawala ang lahat. Dahil mula sa loob ng bag. May tunog na kumakaluskos pa rin. Higit pa sa isang mata. Mas malalim, mas matanda. Isang tibok ng puso. Na hindi galing sa katawan ni Ruben. Dumaan ang ilang segundo ng katahimikan. At saka ito lumabas. Hindi mata. Hindi laman. Isang bagay na hindi kayang ipinta ng salita. Hubog ng sanggol. Ngunit balat ay parang abo. At ang ngiti hindi inosente. Kundi uhaw. Uhaw sa dugo. Uhaw sa buhay. Tumingin ito kay Ruben. At sa isang tinig na tila pamilyar. Papa. At bago siya makagalaw. Tumalon ito sa kanyang dibdib. At bumulong. Nandito lang ako, Papa. Napahiga si Ruben sa sahig. Nanigas ang kanyang katawan. Ang malamig na palad ng nilalang ay nakadikit sa kanyang puso. Parang sinisipsip ang kanyang lakas. Parang inaangkin ang kanyang kaluluwa. Si Mang Igmi ay sumigaw. Kumuha ng pulang kandila. At sinindihan ito gamit ang apoy mula sa sagradong bato. Lumayas ka, impakto, sigaw niya. Hindi ka dito nabibilang. Ngunit tumawa ang nilalang. Isang tawa na parang sanggol. Na may halong bulong ng libo-libong boses. Babae. Matanda. At may isa, boses ni Maria. Akin na si Ruben. Pinili ko na ang kanyang sinapupunan. Doon usbong ang lahi ko. Lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Ang apoy ng kandila ay pumusyaw. Ang mga anting-anting ay bumagsak mula sa dingding. Ang ilaw ay namatay. Sa gitna ng dilim, nakita ni Ruben ang isang sulyap ng mukha ni Maria. Hindi na siya halimaw. Hindi na siya sinaniban. Ngunit hawak siya ng dilim. Nakabitin sa pagitan ng mundong ibabaw at ilalim. Ruben, bulong ni Maria. Huwag mong hayaang lumaki siya. Huwag mong hayaang maging ako siya. Patawarin mo ako. At biglang lumiwanag ang kandila. Ang nilalang sa kanyang dibdib ay napasigaw. Nabalot ito ng apoy. At unti-unting natunaw. Kasabay ng pagkalag ng mga anino. Nang magbalik ang katahimikan. Nakahiga pa rin si Ruben. Nakahawak sa dibdib. Hingal. Basang-basa ng pawis at luha. Wala na ang nilalang. Wala na rin ang mata. Ngunit sa sulok ng kubo.
May naiwan. Isang maliit na bagay. Nakabalot sa itim na tela. Dahan-dahan itong lumulutang. At huminto sa harap ni Ruben. Isang maliit na puso. Pumipintig. Mabagal. Matatag. Isang paalala. Na ang binhi ay buhay pa rin. Tinapik ni Mang Igme ang balikat ni Ruben. Pwede pa nating isara ang pinto, mahina niyang sabi. Pero hindi ito madali. Dahan-dahang itinago ni Ruben ang pumipintig na puso sa ilalim ng kanyang kamiseta. Hindi niya alam kung bakit hindi niya ito kayang sirain. Parang may koneksyon. Parang dugo niya mismo ang tumitibok sa loob nito. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Paano ko mapipigilan kung anak ko nga siya? Hindi sumagot si Mang Igme kaagad. Lumapit siya sa altar. Kumuha ng lumang aklat na balot ng alikabok at abo. Bumukas ito sa isang pahina na kulay dugo. Mga simbolo. Mga salitang hindi na ginagamit. Sagradong ritual na hindi dapat sinasambit. May paraan, sabi ng matanda. Ngunit kailangan mo siyang dalhin sa pinagmulan. Sa lugar kung saan unang lumitaw ang halimaw. Sa pusod ng gubat kung saan nagsimula ang sumpa. Napakuyom ng kamao si Ruben. Hindi siya bayani. Hindi siya mandirigma. Isa lang siyang lalaki na nawala ang asawa. At ngayon, may dalang buhay na hindi dapat mabuhay. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang wakasan ang ugnayan ng dugo at dilim. Lumabas sila ng kubo. Madilim pa rin ang langit. Tahimik ang kagubatan. Pero sa loob ng kanyang dibdib, kasama ng tibok ng kanyang puso, ay isa pang tibok na hindi kanya. At sa bawat hakbang niya palapit sa gubat, naririnig niya itong bumibilis. Parang natutuwa. Parang sabik. Parang alam na. Babalik na siya. Sa lugar kung saan siya nabuo. Si Ruben ay tumayo, nanginginig pa rin ang katawan. Ramdam niya ang bigat ng gabi sa kanyang mga balikat. Ngunit may bahagyang ginhawa sa kanyang puso. Dahil sa puso ay wala ng buhay. Ngunit habang tiningnan niya ang paligid, narinig niya ang mahinang hagikikan sa hangin. Isang tunog na pamilyar. Tunog ng iyak ng sanggol. Lumiko siya, tumingin sa dilim. Walang tao. Ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang lig. At sa dilim, mailiwanag na sumilay. Isang maliit na anino na mabilis na naglaho. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento. At sa kabila ng lahat ng nangyari, naroon pa rin ang tinig ni Maria, na parang hangin sa gabi. Palaging sumusunod, palaging nagbabantay, at palaging nagbabala. Hindi siya nag-iisa. At ang sumpa ng aswang ay buhay pa rin. Habang papalalim sila sa gubat, lumalalim din ang dilim. Ang mga sanga ay parang mga kamay na hinahawakan ang kanyang katawan. Naririnig ni Ruben ang mga bulong mula sa mga punong kahoy. Parang mga lumang tinig na nagbabantay sa lugar na iyon. Nang makarating sila sa isang lumang batis, tiningnan ni Mang Igme ang paligid. Dito nagsimula ang sumpa, ani niya. Dito ang pugad ng aswang. Napatingin si Ruben sa tubig. Malinaw ito, ngunit may mga anino na gumagalaw sa ilalim. Parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kailaliman. Dito mo kailangang dalhin ang puso, sabi ni Mang Igme. Isa lang ito sa tubig habang isinasambit ang panalangin. Kumuha si Ruben ng malalim na hininga. Hindi niya mawari ang takot at pag-asa na bumabalot sa kanya. Pinisil niya ang maliit na puso. At dahan-dahang inilubog sa malamig na tubig ng batis. Ngunit nang maabot ng puso ang tubig, biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa ilalim ng batis. Isang malaking anino na may pulang mga mata. Humalakhak ito, malakas at nakakatakot. Hindi mo ako matatanggalan, sigaw ng nilalang. Hindi mo mapipigilan ang aking lahi. Nawala ang apoy sa kandila ni Mang Igme. At sa gitna ng dilim, narinig ni Ruben ang boses ni Maria. Hindi kami matatapos dito. Napikit si Ruben. At nang buksan niya ang mga mata, nasa kanyang mga kamay ang maliit na puso. Ngunit ito ay malamig na at hindi na tumitibo.
Ngunit ang kagubatan ay nanatiling tahimik at nag-aabang ng susunod na yugto. Habang naglalakad pa uwi si Ruben, nararamdaman niya ang bawat yapak na may kasamang malamig na anino. Parang may mga matang sumusunod sa kanya mula sa likod ng mga punong kahoy. Bawat hininga niya ay tila nagiging mabigat. At sa bawat pagdampi ng hangin, naririnig niya ang bulong na paulit-ulit na bumabalot sa kanya. Hindi pa tapos di. Pagdating sa kanyang bahay, naramdaman niya ang kakaibang lamig na bumalot sa bawat sulok. Parang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang balikat. Doon niya napagtanto na kahit patay na ang puso, ang sumpa ng aswang ay hindi madaling mawala. Ito ay nananatili sa paligid, sa hangin, sa lupa at sa dugo. At habang pinipilit ni Ruben na magpakatatag, hindi niya maalis sa isip ang isang tanong. Sino ba talaga ang anak niya? At ano ang gagawin niya kapag bumalik ang tinig sa dilim? Hindi niya maiwasang isipin ang mga gabing tahimik. Ngunit puno ng bulong at anino. Ang kwento ni Maria, ang kanyang asawa, ay naging bahagi na ng kanyang dugo. Nagsimula siyang magbantay sa bawat galaw ng gabi. Pumipilit na intindihin ang mga pangyayaring hindi niya lubusang maunawaan. Bawat hininga ng hangin ay parang babala. Bawat tunog ng hayop ay maaaring senyales ng pagbabalik. Ngunit sa kabila ng takot, nananatili ang kanyang pag-asa. Pag-asa na may liwanag pa sa dilim. Na kahit anong sumpa, kayang labanan. At sa puso ni Ruben, hindi na lang pag-aalinlangan ang sumisiklab, kundi determinasyon upang iligtas ang kanilang buhay mula sa kamay ng aswang. At upang harapin ang susunod na laban na paparating. Sa bawat araw na lumilipas, nagsimula si Ruben maghanap ng kaalaman. Lumapit siya sa matatanda sa kanilang bayan, sa mga albularyo at mga manghihilot, upang malaman kung paano tuluyang mapapatigil ang sumpa. Natutunan niya ang mga sinaunang ritual, mga dasal at panalangin na kailangang ipagdasal sa ilalim ng buwan. Nalaman niya ang mga halamang gamot na may kapangyarihan, at mga anting-anting na nagsisilbing proteksyon laban sa dilim. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang ang tunay na laban ay hindi sa pisikal na mundo lamang, kundi sa puso at isipan. Doon nagsisimula ang katapangan. At doon nagmumula ang lakas para labanan ang mga nilalang na nagmumula sa anino. Habang patuloy siyang naghahanda, ramdam ni Ruben ang malalim na pagbabago sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dati. Ngunit handa siyang harapin ang bawat hamon. Dahil alam niya, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Isang gabi, habang nag-iisa si Ruben sa kanyang silid, narinig niya muli ang mahina ngunit malinaw na bulong. Papa ni. Hindi ito tulad ng dati, malungkot at puno ng takot. Ngunit may halong pag-asa at pagtawag. Tumayo siya, dahan-dahang lumabas ng bahay. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nakita niya ang isang maliit na liwanag sa gitna ng bakuran. Parang isang bata na naglalakad patungo sa kanya. Lumapit si Ruben, ang puso ay kumakabog. Anak, tanong niya nang may pag-aalinlangan. Ngumiti ang liwanag. At sa isang iglap, ito ay naging isang maliliit na kamay na kumakapit sa kanya. Hindi ito ang nilalang na kanyang kinatatakutan. Ito ay isang bagong simula. Isang pagkakataon upang itama ang mali. Upang labanan ang dilim gamit ang liwanag ng pagmamahal. Sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na kwento ng paglaban ni Ruben. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng mga nawawalang kaluluwa, na binalot ng sumpa ng aswang. Sa unang siklab ng bukang liwayway, nakatayo si Ruben sa gitna ng gubat. Hawak ang liwanag na nagsisilbing gabay sa dilim. Unti-unting nawawala ang mga anino. At ang malamig na hangin ay napalitan ng banayad na simoy. Ang sumpa na matagal nang bumabalot sa lugar ay parang unti-unting natutunaw sa init ng kanyang puso. Sa pag-ikot ng mundo, natanto ni Ruben na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi sa pagtanggap, pag-ibig at pag-asa. Dala ang alaala ni Maria at ang pangako sa kanilang anak. Naglakad siya pa uwi, handang harapin ang bukas, na may tapang sa puso, at liwanag na hindi na kailanman mawawala. Ang kwento ng babaeng bagong kasal na nabuntis ng aswang
ay naging paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, mailiwanag na patuloy na sumisikat. Habang hawak ni Ruben ang maliit na liwanag sa kanyang mga palad, naramdaman niya ang init na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Parang isang panibagong lakas ang dumadaloy sa kanyang ugat. Parang may bagong pag-asa na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit alam niya, hindi pa tapos ang laban. May mga anino pa ring nagtatago sa dilim. Mga nilalang na patuloy na naghahanap ng biktima. Kaya't nagtungo siya sa gitna ng gubat. Dala ang liwanag na iyon. At ang tapang na nagmumula sa kanyang pagmamahal. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga sigaw ng hangin. Mga bulong ng mga nilalang na sumusubok pigilan siya. Ngunit hindi siya titigil. Hindi siya aalis. Sapagkat alam niya, sa bawat laban, may liwanag na kailangang ipaglaban. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong yugto. Isang yugto ng pag-asa, tapang at katotohanan.